Matapos ang matinding hindi pagkakaintindihan nila ng kanyang ama, umalis si Arthur upang mapag-isa. Makikita siya ngayon sa tuktok ng bundok, tahimik na nakatanaw sa malayo habang nilalamon ng isip ang mga salitang binitiwan sa kanilang pagtatalo. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib, at halatang hindi pa siya mapalagay. Ngunit habang abala siya sa pagninilay, bigla siyang nagulat nang may isang kakaibang kamay na sumulpot sa gilid niya. Sa unay nakakatakot itong tingnan, ngunit agad ding lumitaw ang may-ari nito, si Jasmine. May halong pang-aasar ang tono nito nang sabihin niyang dapat matuto si Arthur na rumespeto sa mga taong hindi marunong lumipad. Napailing pa siya bago idagdag na doon pala ito nagtago kagabi. Buong araw na raw nila siyang hinahanap, at nang makabalik sila sa tinutuluyan nilang inn, halos mabaliw na raw ang may-ari sa gulong iniwan niya roon. Nahiya naman si Arthur at agad humingi ng tawad. Nangako siyang magpapadala na lamang ng regalo bilang kabayaran. Pagkatapos ay nagtanong siya kung paano siya natagpuan ni Jasmine. May kumpiyansang nang namang sumagot si Jasmine at sinabi nitong huwag maliitin ang kanyang mentor. Tugon naman ni Arthur, kailanman ay hindi niya ginawa iyon. Maya-maya, tinanong ni Jasmine kung gaano na siya katagal naroon sa pader. Sinabi ni Arthur na kararating niya lamang kahapon. Nagpasalamat si Jasmine at nagtanong kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Habang nagsasalita, gumawa naman si Arthur ng munting bolang apoy upang painitin ang malamig na paligid. Habang sumisiklab ang apoy sa kanyang palad, sinabi niyang nadatnan niya ito sa gitna ng isang pagpupulong. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakita na ba ito ni Jasmine. Umiling si Jasmine at sinabing ni minsan ay hindi pa, kahit ilang beses na siyang pabalik-balik doon. Ngunit pagkatapos noon, naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi raw siya manghihimasok sa nangyari sa inn, ngunit may bagay na kailangang malaman ni Arthur. Totoong mahal siya ng kanyang mga magulang, pati si Ellie. Sa tuwing may nakikilala raw ang kanyang ama, lagi nitong ipinagmamalaki ang kanyang anak na isang Lance, at kung gaano ito ka-proud sa kanya. Napangiti si Jasmine at sinabing medyo nakakairita raw yun, dahilan upang mapatawa ng malakas si Arthur. Sa gitna ng tawa, inamin niyang alam naman niyang nagmamalasakit ang mga ito. Ipinaliwanag pa ni Jasmine na parehong dinadala ni Ray at Alice ang matinding guilt sa kanilang puso. Kahit anong sabihin ng iba, hindi nila maalis sa isip na wala sila nang mamatay si Adam, kaya patuloy nilang sinisisi ang sarili. Natahimik si Arthur habang pinakikinggan yun, ramdam niya ang bigat ng mga salitang yun. Nagpatuloy si Jasmine at ipinaalala ang nangyari sa kanyang ina bago siya ipinanganak. Matinding trauma raw ang iniwan ng nangyari kay Lensa, at matagal bago muling gumamit ng mahika si Alice para sa kahit simpleng sugat o pasa man lamang. Napailing si Arthur at ipinaliwanag ang sarili niyang panig. Alam niya raw yun, kaya nga inakala niyang mananatili ang mga ito sa kastilyo hanggang matapos ang digmaan. Ngunit sa halip, isinugal ng mga ito ang sarili sa gitna ng labanan, pabalik-balik sa mapanganib na mga lupain, humaharap sa mga pag-atake at... Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Mabilis siyang pinutol ni Jasmine at mariing sinabi na ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga magulang ngayon ay para sa kanya at kay Ellie, ngunit para rin sa kanilang sarili. Sinusubukan nilang harapin ang mga dating pagkakamali at takot upang maging mas mabuting mga magulang. Doon napayuko si Arthur, inamin niyang alam niya yun, naging makasarili rin daw siya, at marahil silang tatlo ay kailangan lamang ng panahon upang muling mag-adjust sa isa't isa. Tahimik na tumingin si Jasmine sa malayo bago nagsalita muli. Pinaalalahanan niya si Arthur na huwag hayaang maging katulad ng relasyon niya sa kanyang pamilya ang mangyari sa kanila. Naniniwala siyang may panahon noon na maaari pa silang magkaayos, ngunit siya mismo ang patuloy na tumakbo palayo. Samantala, pinigilan naman ng pride ng kanyang ama ang paglapit at paghingi ng tawad. Sa huli, nagpasalamat na lamang si Arthur, ngunit sa halip na maging emosyonal, binalikan siya ni Jasmine ng kanyang karaniwang biro. Sinabi nitong mas mabuti raw at maging thankful siya, dahil sumasakit na ang panga niya sa dami ng pagsasalita. Sa kabila ng kanyang sinabi, nagpatuloy pa rin silang mag-usap buong gabi. Nagpalitan sila ng mga kwento, may magagaan at nakakatawa, at mayroon ding mabibigat at seryoso. Ikinwento ni Arthur ang panahon niya kasama ang mga Azura, kung paano niya natalo ang retainer ng Vritra, at maging ang anyong tao ni Sylvie. Samantala, ibinahagi naman ni Jasmine ang mga naging pakikipagsapalaran ng Twin Horns. Lumipas ang buong gabi na tila sandaling lang, habang pareho nilang pinupunan ang mga taong nasayang sa pagkakahiwalay. Nang sumapit ang gabi at oras na upang maghiwalay, marahang nagsalita si Arthur. Nagpasalamat siya kay Jasmine, para sa lahat. Hindi na sumagot si Jasmine. Sa halip, tahimik nitong hinawakan ang ulo ni Arthur, saka tumalon palayo at iniwan siyang mag-isa sa bundok. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya nag-iisa sa loob. Makikita sa kanyang mukha ang isang payapang ngiti, para bang sa wakas,
may mga bagay na malinaw na niyang nauunawaan. Biglang lumipat ang eksena sa floating castle, kung saan abalang-abala ang mga tagapagluto sa paghahanda ng napakaraming pagkain. Kaliwat kanan ang kilos ng mga kusinero habang inaayos ang mga putahe at matatamis na handa para sa nalalapit na pagtitipon. Habang abala ang lahat, isa sa mga naghahanda ang tila may napansing kakaiba. Sa isang sulok ng kusina, makikitang bahagyang nakausli ang ulo ni Sylvie habang palihim na nakatingin sa hanay ng matatamis na cake na nakapatong sa mesa. Halatang pinipigilan niya ang sarili, ngunit hindi rin nagtagal ay nahuli rin siya. Sa halip na pagalitan, agad siyang binigyan, kaya naman masaya siyang naglakad palayo habang kinakain ang nakuha niya. Sabay iniisip kung paano nagagawa ni Arthur ang ganitong bagay sa lahat ng oras. Para sa kanya, nakakapagod gumamit ng mana para lamang sa simpleng paglalakad. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may napansin siyang isang pintuang bahagyang nakabukas. Mula roon, may narinig siyang tinig mula sa loob. Sa loob ng silid, may nagsasalitang tila pinapalakas ang loob ang sarili. Sa unay nag-aalinlangan, ngunit maya-maya ay naging determinado ang tono. Nang sumilip si Sylvie, nakita niya si Ellie na nasa harap ng salamin habang kausap at kinukulit si Boo. Mukhang may kung anong pinaghahandaan ng dalaga at pilit nagpapraktis. Napatawa na lamang si Sylvie nang makita ang reaksyon ni Ellie nang mapansing may nanonood pala sa kanya. Halatang nagulat ito at bahagyang napahiya. Lumapit si Sylvie at sinabing kailangan na nilang bumaba, malapit nang dumating si Arthur. Ilang sandali pa, dumating na nga si Arthur sa kastilyo. Pagkapasok pa lamang niya ay agad siyang sinalubong nina Ellie at Sylvie. Masaya sanang yayakapin ni Arthur ang kapatid, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ellie. Napansin kasi nitong basang-basa ang buong katawan ng kuya mula sa paglalakbay, kaya nakiusap itong laktawan na muna ang yakapan. Ngunit walang balak makinig si Arthur, sa isang iglap, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Wala nang nagawa si Ellie kundi pumiglas habang pilit tumatakas sa yakap ng kuya. Habang yakap-yakap pa rin siya ni Arthur, halos maiyak na si Ellie sa paghingi ng tulong kay Boo. Samantala, naging seryoso naman si Arthur nang tumingin kay Sylvie. Napansin niyang lumalaki na ito at mas nagiging maayos ang tindig. Sa isip niya, tila ang dati niyang mabagsik na dragon ay unti-unti nang nagiging malusog at maayos na dalaga. Napansin yun ni Sylvie at agad nagtanong kung may nangyari ba. Sa isip lamang sumagot si Arthur, sinasabing mamaya na nila yun pag-uusapan. Pagkatapos noon, gumamit siya ng wind magic upang agad matuyo ang sarili pati na rin si Ellie. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo, masayang ibinalita ni Ellie na nakaabot na siya sa light red stage habang wala si Arthur. Araw-araw raw siyang nagsasanay kasama si Boo, maging si Commander Virian ay pinuri na ang kanyang kakayahan at sinabing malayo na ang lamang niya kumpara sa ibang conjurers na kaedad niya. Posible pa raw na malaktawan niya ang mandatory training para sa mga sundalo. Napangiti si Arthur habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ngunit sa likod ng ngiting yun, napansin niyang mas nagiging bukas si Ellie sa pagnanais sumali sa hukbo. Hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging reaksyon ng kanilang mga magulang. Hindi na rin niya nakausap ang mga ito bago siya umalis. Marahil, kung naroon lamang sila, hindi magiging ganoon kasabik si Ellie na sumabak sa digmaan. Habang nag-iisip siya, biglang sinabi ni Ellie na malaki rin ang naitulong ni Princess Catherine. Madalas daw silang mag-sparring at tinutulungan siya nito sa mana manipulation. Narinig yun ni Arthur at agad nagsabing maaari naman siyang magturo ng magic kapag may libre siyang oras. Tutal, naging propesor din naman siya sa Zyrus Academy. Nalito lamang si Ellie at tuwirang sumagot na isang semester lang naman yun. Pagkatapos ay tumanggi siya sa alok ng kuya, nagpasalamat man siya. Sinabi rin niyang pakiramdam niya ay madi-discourage lamang siya kung si Arthur ang magtuturo. Nagulat si Arthur at napatitig sa kapatid. Ngunit seryosong ipinaliwanag ni Ellie na kahit 4 na taon lamang ang agwat nila, pareho pa rin silang may dugong iisa, ngunit si Arthur ay isa ng White Core Mage at isa pang Quadre Elemental. Kung siya raw ang magiging guro niya, hindi niya maiiwasang ikumpara ang sarili rito. Habang nakikinig si Arthur na litong-lito ang mukha, biglang nagsalita si Sylvie mula sa pagkakasakay kay Boo. Ayos lang daw yun, dahil ang talento ng kanyang kapatid ay isang bagay na itinuturing ng anomalya kahit sa hanay ng mga Azura. Kaya huwag na raw ikumpara ang sarili sa isang halimaw na tulad nito. Napatawa si Ellie sa narinig, samantala, napakamot na lamang si Arthur at nahihiyang nagsabing parang sobra naman yata ang tawaging freak siya. Ngunit agad namang tumanggaw si Ellie at sinabing hindi, sa usaping iyon, eksaktong paglalarawan iyon sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang silid at doon pansamantalang naghiwalay. Binuksan ng isang gwardya ang pinto para kay Arthur. Ngunit pagpasok pa lamang niya,
Agad siyang nagulat sa nadatnan sa loob. Mula sa silid ay sinalubong siya ni Bo ng pagbati, tinatawag siyang Batang Lance. Doon na unawaan ni Arthur ang sitwasyon, nakangiti siyang tumingin dito at sinabing mukhang malaki ang ipinagad ng mga pagpupulong sa kanya. Halatang sawang-sawa naman si Boone habang sumagot na ayaw naman talaga niyang sumali sa maliit na grupong yun sa simula pa lang, ngunit wala raw siyang magagawa. Dagdag pa nito, matagal na raw mula nang sumakit ng ganoon ang puwitan niya, huling beses pa noong bata siya at napalo ng kanyang ina. Agad at magalang na binati ni Arthur ang lahat ng naroon sa silid pagkapasok niya, isa-isang tumango ang mga pinuno bilang pagtanggap sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal ay nagsalita ang reyna, sinabing tamang-tama ang kanyang pagdating, General Arthur. Kasunod naman nito, sinabi ng hari na hinihintay talaga nila ang kanyang pagbabalik upang maipagpatuloy ang pagtalakay sa kanyang ulat. Napahinto si Arthur, at napatanong sa isip tungkol sa kung ano ang ipagpapatuloy nila. May bahagyang pagtataka sa kanyang mukha habang napasulyap siya kay Byron. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, agad nagkaintindihan ang dalawa, pareho silang may pilyong ngiti, tila tahimik na nag-uusap nang hindi kinakailangang magsalita. Sa isip ni Byron, para bang malinaw na sinasabi nito kung talagang inakala ba ni Arthur na makakatakas siya sa pagpupulong na yun. Hindi rin nagpahuli si Arthur, sa sarili niyang pilyong ngiti, tila sumagot siya na oo, yun mismo ang akala niya. Kaya nga siya nagpadala ng transmission scroll na naglalaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Ngunit bago pa man tumagal ang tahimik nilang biruan, biglang nagbago ang tagpo. Ang eksena ay lumipat sa isang kakaibang lugar. Sa gitna ng lugar, may isang taong nagtanong sa kasama nito kung gaano pa katagal ang kakailanganin ni Sirs. Mula sa unahan ay sumagot ang tinutukoy, halatang hirap na hirap habang patuloy na pinapalabas ang napakalawak na mahika, sinabi nitong hindi madali ang proseso, lalo na't napakalawak ng sakop na kailangan niyang takpan. Lumipas ang ilang sandali ng matinding konsentrasyon, pagkatapos, biglang umilo ang isang malaking puno sa gitna ng lugar, nagningning ito na tila nababalutan ng makapangyarihang aura, habang ang gumawa ng mahika ay nakatingala rito, pinagpapawisan at hingal na hingal, patuloy na lumakas ang liwanag hanggang sa tuluyang kumalat sa paligid, at sa huli, matapos ang lahat ng pagsisikap, idineklara rin na tapos na ang kanilang ginagawa.